Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan ng aking Facebook, YouTube at saka sa TikTok, alam nyo na po yung dapat ninyong gagawin, which is, sapat na po yan para mas lalo pa tayong magaganahan. Okay? So ito mga utol, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito ay magsasawa ang lalaki sa LDR sa gawaing ito ng babae. Okay? Yes, usaping long distance relationship. Okay? So ito mga utol na isisiwalat ko sa inyo based on my experience na rin na napagdaanan ko rin to bilang isang lalaki. Na isisiwalat ko sa inyo na kung saan ba kami nagsasawa or sa kung anong rason at saka dahilan kung bakit nagsasawa yung isang lalaki or mas mabilis na magsawa dahil sa ginagawa ng babae or sa pinapakita ng babae. So ito mga utol, actually dalawang bagay lang naman yung isisiwalat or yung isishare ko sa inyo na para kahit paano is maiwasan nyo. Dahil kaming mga lalaki, kahit sabihin man natin na kami yung pumipilit or kami yung nagpapagawa sa inyo ng ganito, ay eventually or by the end of the day is kami rin mismo ay maging unaware kung bakit kami biglang na lang magsawa or bakit namin na mabilis mapagsawaan yung isang babae. Yung pala ay dahil sa gawain na ito. Okay, so ito mga utol, hindi na natin papatagalin pa na yung una sa lahat ay yung SOP. Yes, ito patnubay ng magulang sa mga kabataan dyan na medyo masyadong bata pa or 18 years old pababa is huwag nyo munang panoorin to or gabayan nyo muna yung mga anak din ninyo or kung may mga katabi kayong bata isitabi nyo muna. Okay, so ito, ano ba yung ibig sabihin ng SOP? So sa mga LDR dyan ay alam na alam po nila ito. Okay, kung ano po yung ibig sabihin. Okay, which is sex on phone. Na ito yung isang way of communication na magkalayo na pag-iibigan na para maibsan yung init ng laman o yung tinatawag natin na sa pagtatalik sana kaso nasa malayong lugar yung bawat isa. So ngayon yung ginagawa ay yung ito nga sa pamamagitan ng phone or sa pagtatawagan or video call. Yes. Ito mga utol iwasan nyo po yung gawain na ito. Kasi ito based sa naranasan ko na rin na yes, we tried na gawin yung bagay na ito. Yes, nag-request ako. So, and then sa paulit-ulit is ako na mismo yung nagsawa. At saka ito pa yung isang dahilan na mas lalong lalawak yung pag-iisip ng lalaki kasi sa pamamagitan ng imahinasyon na kagaya nga niyan, yes, pareho kayo nagvi-video call and then kung ano-ano yung ginagawa nyo dyan is mas lalo kasing lumalawak yung pag-iisip ng tao, lalong-lalo na sa aming mga kalalakihan na mas mainam pa rin talaga kapag totoo na yung tipong may mahahawakan ka, mararamdaman mo talaga yung mafe-feel mo yung bagay na ito or yung yun na nga yung ginagawa ninyo sa video call. So ngayon, kung paulit-ulit nyo itong ginagawa, kagaya sa akin dati, isumantong din talaga ako sa pagsasawa utol na unti-unti ring nawawalan ako ng respeto sa babae na ito. Yes, sa kaligitnaan kasi na habang ginagawa pa namin yon ay kung ano-ano na lang yung pinapagawa ko sa kanya. So siya naman is yun, sinusunod niya rin yung sinasabi ko. So doon palang utol is parang binababoy ko na siya. Na parang nabababoy na rin yung isang babae. Hindi ko siya nire-respeto. Lalong-lalo na talaga kapag yung isang babae ay inosente, professional. Diba kung minsan is tumatanggi talaga yung babae na pasensya na, ayoko talaga. So ngayon, dito mo malalaman kung may respeto yung lalaki sa'yo or hindi, or wala. Na once na umayaw ka is magagalit siya. So ngayon dito mo malalaman talaga kung maiintindihan ka ng lalaki. Na kung aayaw ka is kapag nasabi mo na
Kuya Kiko, okay lang naman sa partner ko kahit umayaw ako eh. And then hindi naman siya namimilit. So dito natin malalaman na nirerespeto ka ng lalaking ito. So ganun pa man, once na nagagawa nyo kasi ito utol, ay dito na rin talaga nagpapahiwatig na walang respeto yung lalaki sa'yo. So until na nagawa mo na, so kung ano-ano pa yung pinapapagawa niya sa'yo, hanggang na mawala na rin talaga siya ng gana sa'yo utol. Totally. Yes, and then dito ka na rin magtataka na, uy, bakit kaya parang mas lalo pa siyang nambababae? Yes, dahil sa imahinasyon niya na yun, na gusto niyang may mahawakan. Na dahil rin sa pinapakita mo o sa pinaggagawa mo, na mas lalo mo siyang pinag-iisip ng pinag-iisip. Na mas lalo mo lang siyang pinapainit talaga utol. Na kung minsan yung sinasabi ng iba is para mailabas lang, para makaraos. Pero yung hindi ninyo alam ay mas lalo nyo lang ginagatungan. Yes. Okay? So yun po yung isa. And then yung pangalawa natin is, wait lang, ang pagbabad sa kanya. Okay, yung ibig kong sabihin dito utol is yung magbabad kayo sa tawagan or kahit through chats man. Yung tipong umalis nga yung isa para magtrabaho sa ibang bansa and then inuubos mo naman yung oras niya. Na halos parang hindi na siya makapagtrabaho. Na parang hindi niya na rin magawa yung mga gawain niya. Dahil nga nakababad ka dyan. Yes, nagtatawagan kayo, video call or di kaya kahit through chats. Na maya-maya kailangan kanyang replyan. Dahil kapag hindi siya mag-reply is magagalit ka. Yes, utol. Talagang magsasawa at saka mawawalan na rin ng respeto yung lalaki sa'yo sa gawaing ito. Dahil ikaw mismo ay hindi mo nire-respeto yung oras niya sa pagtatrabaho. Na halos dinidistorbo mo siya palagi. Yes. So nagpapahiwatig rin ito ng pagiging clingy at saka needy mo sa partner mo. Na yung kababagsakan talaga utol ay magsasawa yung partner mo. So if I were you, iwasan mo yung gawain na ito na halos inuubos mo yung oras niya. Bigyan mo siya ng oras. Respetuhin mo yung oras niya. Kung busy siya sa trabaho and then ibigay mo utol. Hayaan mo na siya mismo yung mag-reach out sa'yo. Lalaki yan. Once na hindi na siya busy ay magre-reach out din naman yan sa'yo. Hindi yung kahit may ginagawa siya ay inuubos mo yung oras niya. Yung gusto mo kasing mangyari is, babe, magtawagan tayo palagi para ramdam kita na nandito ka sa tabi ko hanggang sa pagtulog, na nakababad pa rin yung cellphone, naka-video call. Hanggang kinaumagahan na, nandiyan pa rin, naka-video call pa rin yung phone. Yes, utol. Once kasi na palagi mong nadidistorbo yung partner mo, until na makaisip talaga siya na, uy, ano ba to? Parang hindi na ako makakilos dito. Parang nasasakal na ako. Parang hindi ko malang magawa yung mga gusto kong gawin. Parang hindi na ako nag-e-enjoy. Yes. So wag niyo pong hintayin na hahantong pa kayo sa ganitong bagay. Na magkaroon na ng problema until na siya talaga ay tuluyan ng magsawa sa'yo. So yun ang po yung dalawang bagay utol na huwag talaga ninyong gagawin. Para hindi magsawa yung mga partner ninyo. Yes, about sa SOP is bitin-bitinin mo lang siya. Nasa pag-uwi mo, yes, marami tayong gagawin. Papainitin kita ng sobra-sobra. Hindi yung magharap-harapan kayo dyan na magsasarili kayo bawat isa. Wag. Kasi yun na nga ay siya rin mismo mawawala ng respeto sa'yo. At saka mawawala na rin ng gana sa'yo. Na eventually talaga, bigla kanyang iiwan or dito pa siya magloko sa'yo. Okay? So yun po mga utol. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So yun po. Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi. Kaya nga